Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Leo. April 12 to 18, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, Leo, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative warning nyo para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, sense of action, decision, ang mga pwedeng maiwasan. At iba pa. Okay, Leo. Energy reading tayo ha. Vice versa. Meron tayong Virgo, Leo, Gemini, Aries. Yan. May mga nagkakaroon ka ng mga pag-iisip o may mga bagay ka na gusto mong simulan, gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, o may mga bagay ka na iniisip. Pero ito is nagkakaroon ng delay or nagkakaroon ng pagpapaliban. Hanggang sa point na yun, ano, pwede na doon sa point na pinag-iisipan mo pa talaga siya, kailangan na ba siya, dapat ba siya, dapat, kung ano man yun. Parang nandun ka sa point of may mga bagay ka pa na nagsisik in ka ng information. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Ako nakikita sa iyo, nandun yung point na may mga ini-imagine, sa iba sa inyo is may mga ini-imagine kayo na situation na gusto nyong umpisahan at gusto nyong matapos sa iba, or nandun yung point na, iba kasi ito is stagnant ito no? Medyo stuck siya, kumbaga, sa iba, sa inyo, no? Kumbaga, you want to structure something but nadidelay siya. Yun ang nakikita ko. Or, sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga delay situation. Pwedeng may madidelay, i-delay, or but something delay. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Ang nakikita ko rin dito sa iyo is may mga pag-iilusyon o may mga bagay ka na ini-ilusyon in some aspect of your life. Andun din yung point na magkakaroon din ng mga pasasalamat o papuri, no? Ako nakikita sa iyo, pwedeng makaka-receive ka nito or ikaw ang bibigay nito. And then also, kung kanino man siya ha, halimbawa sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa kung kanino man siya. Yon, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is actually it's more on thinking kasi itong nakikita ko sa inyo. Maybe iba sa inyo is you're feeling emotions, maaaring nagkakaroon kayo ng mga reflection from the past situation, pwedeng nahandoon sa point na yon, ano? And then, nahandito rin yung point na there's an enemies. Leo, ako na nakikita sa'yo. Natural na sa'yo yun. Natural naman sa lahat ng tao yun. Yan, there's an enemies. Ako nakikita sa'yo. Is may mga blockage din at may mga obstacle din na situation. Or nahando yung point na hindi ko alam why kung bakit ka nagkakaroon ng blockage in some aspect of your life. Or pwede rin nahando sa point na na may nagaganap na challenge pagdating sa life mo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May taong matigas ang ulo. Sana hindi ko yung matigas ang ulo. Yon. And then also, is mahilig kayo sa kape? Ganyan. Siguro kung kayo mahilig sa kape, may mga time na hindi kayo nakakatulog. O kaya, or maybe you're night shift, o kaya naman kulang kayo sa tulog, pagising-gising, ganyan, late na natutulog, or iba sa inyo is may mga maagang nagigising, or talagang may mga iniisip lang kayo, ano? And yung iba sa inyo is may mga sitwasyon kayo na pinag-aaralan, or pag-aaralan, or inaalam, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba dito, may mga bagay kayo na nire-research kayo, o kaya hando lang yung tears of knowledge, may mga bagay kayo na you want to know, ganyan. May mga bagay kayo na gusto pa nga talagang alamin. Dito sa point mo, ang nakikita ko dito is dahil nga na may either ikaw or someone kasi, hindi ko alam why,
but there's a secret. Ako nakikita sa'yo. Pwedeng, pwedeng there is someone na may secret pagdating sa'yo. Kaya, they put boundaries pagdating sa'yo. Or maybe you know, no? Or kaya gusto mong alamin yung bagay na yon. So, iba siya nagkakaroon na kayo ng mga limitations in life. Ganyan. Kumbaga, siguro may mga gusto kayong umpisahan, gusto nyo umpisahan na tapusin, pero siguro nagkakaroon kayo ng limitation. May mga gusto kayong gawin, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Yun. And then also, ang nakita ko rin sa iyo is something need to shift. Ang nakikita ko dito sa iyo, siguro may mga bagay na kailangan mo ng i-shifting, ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kasi di ba sabi ko sa iyo, may mga blockage sa iyo or obstacle, yan, or sa iba isa challenge. Siguro may mga situation na need to shift, ganyan, or need talagang baguhin. Yun na nakikita ko para hindi magkaroon ng delay. Yun. So, iba sa inyo, related, may mga related sa work, profession, ganyan. Baka nahandun kayo, or stability, baka nahandun yung point na nagkakaroon kayo ng mga delay situation, blockade situation, physically, emotionally, spiritually, pwedeng nahandoon sa part. Or maybe sa iba sa inyo is someone is my boundaries, or maybe you putting boundaries, pwedeng nahandoon sa point na yun. Makaka-receive ka ng text message or communication or news, maybe sa iba, na magagaling ito from a person na who is in a distance. Yan, pwedeng halimbawa, nasa kabilang baryo, nasa kabilang probinsya, nasa ibang bansa, pwedeng nahanto sa point. Basta may distance, or maybe a person who na may distance sa'yo, pwedeng nahanto sa point na yun. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Leo. Okay. Energy niya. Okay. When it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakita ko sa iyo dito is may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na parang may mga bagay ka na gusto mong i-let go in some aspect of your life, or yung energy na iba dito is may mga decision making na pwedeng baguhin. Para may babaguhin kayo na desisyon sa buhay. O sa ang energy mo rin, ang nakikita ko sa iba sa inyo is kasi handun yung confident mo, parang magte-taking a risk ka in some aspect of your life. Ganyan. May mga taking a risk situation, or pwede rin na handun sa point na may mga bagay na parang gusto mong kausapin, gusto mong makita, ganyan, gusto mong balikan, gusto mong simulang muli, pwedeng nandun sa point na yun, yun. Pwede may mga times o may mga situation na nahahata ka ng nakaraan. Yun na nakikita ko sa yung energy. Pagdating naman sa energy mo, nakikita ko naman sa iyo, napaka-confident naman yung yung energy mo, no? Ang nakikita ko sa iyo dito, you always try to make it balance any situation into your life. Tsaka handod ka rin sa point na palagi kang aware. Kumbaga, kontento ka kung ano yung meron ka, kung ano yung malaki o maliit yung meron ka, napaka-very kontento mo sa ngayon sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa yung energy. Tingnan natin ang ano mo. Parating sa iyo. Baka yung iba sa inyo is you're trying your best para kasi parang may gagawin kayo na nagawa nyo na noon, then gusto nyong gawin ulit ngayon, or simulan muli ngayon, pwede, or ginagawa mo na siya, pwede na sa point na yun. Sa ibang ganyan na, parating sa kanya, Leo. Seven of Pentacles. Okay.
7-7. Parating sa iyo. Ano na yung, okay. Tama pala. Ay, 3 na yung 9 mo. Yung iba dito, 3 na yung 9. We have the 999. Okay. Ang parating sa iyo, wait merong tao. May tao. I think malapit to sa iyo, syempre. May tao na hihingi ng suporta sa iyo. Or susuportahan mo siya. Hindi ko alam in what way. Pwedeng pera, pwedeng tulong, pwedeng any support, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Or ikaw yung makaka-receive nito. And then also, ang parating din sa iyo is may tao na makikipag-usap sa iyo kasi may hihingin daw siya sa iyo. Single to. Single na tao. May taong may hihilingin sa iyo. Yun ang nakikita ko Sa iba naman sa inyo, ang parating, ay pareho pala to. O diba, nag-ano ko. Sa iba sa inyo, parating sa inyo kasi is, may travel no? May travel ako nakikita sa'yo, or pwede rin kasi na may mga mapag-uusapan related to a traveling. Pwedeng nandun sa point na yun. Malayo man o malapit siya na, but there's a travel. Meron din ako nakikita na lalaki. Pwedeng may lalaki na kakausapin mo in a distance or siya ang kakausap sa'yo. Yun na nakikita ko And kung medyo night shift kayo, tulad ng sabi ko sa'yo, is magtulog-tulog kapag may time. May paghihintay ako na nakikita sa'yo, no? Yan, may mga sitwasyon na parang may hinihintay kayo o kaya naman nagkakaroon ng mga decision making na hindi makapagdesisyon. Yan. Halimbawa, you want to try another path pero hindi mo magawa. Pwedeng nandun sa point na yon. Pwedeng nai-stuck ka o nai-stagnant ka or may mga decision making to make ka na gusto mo i-move, gusto mo actionan pero hindi mo nagagawa. Pwedeng nandun sa point na yon, ano? Or may mga gusto kang i-let go, hindi mo ma-let go. Pwedeng nandun sa point na yun na yung iba Kaya kung sa tingin nyo is makakatulong or hindi makakatulong yun, resolbahan nyo siya. Yun ang pagkakaroon ng reverse situation, no? Para hindi siya totally mag-delay yung situation. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is may tao na gusto niya pa ng isa pang pagkakataon. Yun. Hindi ko alam kung sino siya. Sa iyo ako, ikaw ito, ganyan. Siguro, halimbawa, kung sa sarili mo, meron kang ginagawa, pero it's failed, pero this time, you want to try one more chance. Pwedeng nahatun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, this person is, ikaw or someone is hindi pa nakaka-move on. Or, gusto pa niya ng isa pang pagkakataon. Parang gusto niya pa uling i-try yung isa pang pagkakataon. Either this is a relationship or any situation into your life. Nado yung point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo. But, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming sa iyo, no? Leo, malaki man o maliit yan, but there's a blessing na makakamit mo. O kaya naman doon sa point na magkakaroon ng mga renewal situation sa iba sa inyo. Yan, may mga abundance, may mga kasiyahan, or may mga i-develop ka na. No? Pwedeng doon sa point na you are more focusing to develop something into your life. Sa iba sa inyo is ganon. Kasi iba-iba kayo ng pwedeng mangyari. Halimbawa dito, developing. Sa'yo dito, may mga something renewal. Iba-iba ang pwedeng maganap sa iba sa inyo. Hindi pare-pareho no? Kaya kailangan i-explain ni ate. Sa iba sa inyo is, may mga bagay na daw kayo napofokusan. Parang nahadun sa point na yung may mga magkakaroon sa'yo ng clarity or may mga decision making ka na daw nagagawin or may mga bagay sa iba sa inyo na
itatama mo na at a-actionan mo na. Pwede na dun sa point yung iba, no? Meron kang 10 of Cups, oh. Pero may 3 of Swords ka. New begin. Mag-ingat ka na lang, ano, sa pera mo, no? Dito sa sitwasyon. Pero tingnan pa rin natin mamaya yung money mo. Dapat iwasan ni Leo. Okay. Dapat mong iwasan Leo, dapat iwasan universe. Thank you. Okay, dapat mo kala ko pareho na. Okay, dapat mong iwasan, Leo, is, syempre, yung sarili mo is not to value yourself. No, nandun din yung point na yun. Iwasan mo rin, kumbaga na value yourself, kumbaga ibalik mo yung dating ikaw, ganyan, na being a smart, being truthful. Well, truthful ka naman. Halimbawa, for being, ibalik yung data, halimbawa, dati, smart ka, ibig sabihin, is, hindi naman, when it comes to smart, hindi naman about sa ulo lang din yan, ano. Halimbawa, yung katawan mo, ganyan, di ba? So, ngayon, kailangan mo na pahalagahan yung sarili mo, kailangan mo na rin maging healthy, not too healthy, but healthy, smart, mga ganun, no? Yun. Kung kailangan mo mag-exercise, ganyan, gawin mo na, no? Ang nakita ko sa'yo. And also, iwasan mo yung mga sitwasyon na makakapagbigay sa'yo o makakapagpa-pressure sa'yo. No, halimbawa may nakausap ka o kaya may mga tao na insecure sa'yo, may mga tao na nasasabi sa'yo, may mga tao na may comment sa'yo, or mga, kung ano man yan, siguro i-release mo na lang din yan, ano? Hindi naman sila makakatulong at wala silang ambag sa'yo. Tsaka, syempre, what comes to your finances, nandun yung point na tuloy. Yung iba sa inyo kasi is a breadwinner, ganyan. Okay naman din na tumulong, no? Okay naman tumulong, wag, isipin mo rin yung sarili mo. O thinking mo rin yung, yung future mo, no? Pagdating iwasan sa future mo. Nabubulol talaga sa ate. Tapos, iwasan mo yung mga tao na unfaithful, mapanglinglang, mga bitter, mga makasarili, yung mga tao na may mga bad energy, ganyan, iwasan mo na lang yan. Tsaka iwasan yung mga sitwasyon na pwede makapagpa-danger sa'yo, no? Yan. Nagkalalachi ako. Pinipigilan ko, siguro kaya ako nabubulol, kasi pinipigilan ko siya. Okay na ako. Okay. And syempre, yan, yung mapanghihinaan ng loob at yung magkaroon ng limitations in life. Kumbaga, kailangan mo kasi is the resetting, no? Yan, kailangan mo mag-reset at kailangan mo mag-transform this time, Leo. Okay, love. May mga bagay na nito transform, ha? Love, kapatid, anak, magwalang karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love mo. Leo in love. Okay. Eight of Wands. Okay. Kung single ka. Yes, kung sa single ka, ang nakikita ko naman sa'yo dito is pwedeng may nakausap ka na o may kinakausap ka. Sa nakikita ko sa iba sa inyo, ha. 1 hanggang 2. Pwedeng nandun sa point na yun. Or pwedeng makikilala mo ito, ha. Pero bakit ganun? Oh, weird tayo,
Kung ito is kilala mo na at nakakausap mo na siya or nakausap mo na siya in the past, gusto daw niya muli ikaw makausap. Or gusto niya uli ng conversation pagdating sa'yo. Yun ang sabi niya. Parang naghihintay siya. Hindi ko alam why, pero andun yung paghihintay. Nandiyo siya sa point na hindi siya makapagdesisyon kung talagang ilelet ko ka na ba niya or hindi. Nandiyo siya sa point na yun. Naguguluhan siya, no? But still, nahahatak siya ng situation at gusto kanyang kausapin. Yun ang sabi niya. Or ikaw ito sa kanya. Ha? Okay. Basta meron siyang parang nagkakaroon siya ng options in life, parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa kanya, ha. Sa mga nagkahiwalay naman dito, sa mga nagkahiwalay kasi dito sa situation is maaring nagkaroon ng third party relationship or nandun talaga yung point na naging magulo yung sitwasyon sa iba sa inyo. Yun. Naging magulo yung sitwasyon. Ang nakikita ko kasi dito is, sa iba, third party ito. No? Sa iba dito is merong situation na mahalaga at importante na kailangan niyang magdesisyon. Kaya, nandun yung breakup na nangyari, nandun sa point na yon. Pero nakikita ko kasi dito is magkakaroon uli kayo ng communication or this person is gusto pa rin niya na makipag-communicate sa iyo. Yun ang nakikita ko dito, ha. Maybe they spying you or you're spying this person. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ganun din sa may third party. Sa iba naman, kung wala kayong third party, kung may third party relationship kayo, kasi kanina nagkahiwalay, siguro naman alam mo na. Siguro naman alam mo naman itong sitwasyon na ito, no? Yun. Nagkaroon talaga ng betrayal dito sa sitwasyon. At alam ko naman kung anong gagawin mo dito. Okay, kung wala naman kayong third party, handoon yung point of support and advice when it comes in this connection. Pwede ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. No? Nandun na yung point na okay naman yung pag-uusap, yung conversation. So nakikita ko dito, they always waiting or you always waiting. Handun yung pagiging matatag ng sitwasyon. May mga times lang siguro na hindi talaga maiiwasan. Wala naman third party sa iba. Pero yung mga sitwasyon na nagiging magulo yung isipan ng isa, no? Or marami lang iniisip, or may mga time yung isa sa inyo is sometimes may pagsisinungaling ako na nakikita sa iba sa inyo. Pero ang sabi kasi dito is, may sitwasyon kasi kayo na parang nangyari na noon na nangyayaring muli. Parang nagiging paulit-ulit or nahahatak kayo ng sitwasyon sa nakaraan. Pwedeng merong ganong sitwasyon sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. But still, when it comes to this connection, handun yung love and putting effort to each other, sa nakikita ko sa iyo dito. Alam mo ba na meron ako nakikita dito na isa? May 3 tao ako, hindi ko alam kung sino yung 3 tao sa relasyon na ito na pwedeng may nasasabi. 2 or 3. Sa iba dito 4 to eh. May nasasabi. Pwedeng may issue sa iba or may mga nasasabi when it comes in this connection. Pwedeng isa yon sa nakakapagpapagulo ng relationship nyo. 2 or 3. Ganyan. Pwedeng yung nagiging distraction o kaya yung nagiging obstacle or yung challenge. Your money. Money ni. Well, kung sino man yung 2 o 3 tao na yun sa buhay mo, parang nandun lang yung point na. Pero it's more on distraction yung nakita ko kasi. Sorry ha. So, yun yung nakita ko. Money ni Leo po. Money or trabaho to ha.
Okay. Pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, Leo, pagdating sa money mo, merong mas bata sa'yo na maaring hihingit sa'yo ng suporta pagdating sa pera or connected yung pera. Sa iba naman dito is makaka-receive kayo, no? Makaka-receive kayo ng support or money or tulong, maybe, sa isang mas matanda sa'yo. Sa iba naman sa inyo is para may mga ah, hindi ko alam kung magulang mo yon or relatives, pwedeng nando'n sa point na sinusuportahan mo 'no, yung nando'n yung point na yun. And also pagdating sa money ng iba sa inyo, nagiging mabagal or magiging mabagal daw yung pasok ng pera sa'yo. But still, ano naman siya, ano 'to, hindi siya mag-e-empty. Hindi hindi siya totally empty. Pero ang nakikita ko kasi dito is may mga bagay lang talaga na kailangan mo ibigay yung hard work mo o yung effort mo, no? Or hando yung point na mas maging more on practical ka this time or maybe sa iba sa inyo mas more ka nagiging more on practical this time. Sa iba sa inyo pwedeng nahando sa point na yon or yung iba sa inyo is kailangan mo daw na mas more ma-improve pa more, no? Yung kaperahan mo this time or yung trabaho mo this time. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then may mga ikakagulat or ikaka-shock or ikabibigla ka na sitwasyon pagdating na connected ang pera. Pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa mga kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Halimbawa, mayroon kang na-receive na, halimbawa, ano, halimbawa sa sahod na lang. Nasya ka kasi ito lang pala yung sahod mo. 'Di ba? Gano'n. Kasi hindi ka gaano nagsikap, halimbawa gano'n, hindi ka gaano nagsikap, mga gano'ng sitwasyon. O kaya is naging matumal talaga, 'yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Andun din yung point na iba sa inyo is stability, there's an stability, pero nandun yung luho, na yung luxury na situation. Hindi ko alam why, pero wala ako nakikitang movement naman. But still, nandun yung point na nagkakaroon ka ng interest sa isang bagay, na connected yung pera, pero hindi mo pa siya napupush forward talaga ng todo, kaya nagiging slow pa siya, no? Parang, you want to make it sure slowly kung bago mo gawin o bago mo aksyonan o i-foresee yung sitwasyon. Parang nandun sa point na yan pagdating sa iyong kaperahan. Arigato namaste, God bless.